kay Senadora Amy Marcos tayo. Ewan ko kung ano pinagsasasabi ni Amy Marcos. Oh, wala na eh. Laglag na ho ang kandidatura nito, mga bossing, no? Kung noong una ho, pagtaas ng Presidente Marcos nung kanyang kamay doon sa entablado ng alyansa, eh talaga namang number 7, number 8 yung kanyang pangalan sa mga survey. Nung hindi po nakontento doon sa number 7, number 8 at nainggit ho yata kay Robin Padilla, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, eh, ang ginawa, gustong utuin po yung mga DDS. Ano po? Gustong utuin yung mga DDS. Di ba, ma'am? Course, Salceda channel. Yung pahiring-hiring niya, mga kababayan, ano po nangyari doon? Ala naman, di ba? Naiuwi ba si dating Pangulong Duterte? Inutu-utu lang ho yung mga DDS para makuha yung boto nila. Ang problema ni Amy Marcos, hirap na hirap siyang makuha yung boto pa din ho ng mga DDS. Mismong si Hanilet. Ano sabi niya? Paek-ek lang daw yung pahiring-hiring ni Amy Marcos. Kasi yun naman ho talaga yan, mga kababayan. Alam nila Hanilet na imposibleng maiuwi ang dating Pangulong Duterte. At miski pa maghiring sa dyan, tapos pupunta sila sa dahig sa ICC. O naghiring kami, mali ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ano sasabihin ng ICC? O di pakulong mo kung sino man yung maling nagpahuli. Ang importante, si Duterte nandito na sa aming pangangalaga. Di po ba? Ngayon, dahil nga po, wala na eh. Bagsak ang kanyang kandidatura. Didiin na. Didiin na ho, mga kababayan. Si Senadora Amy Marcos. Ano yung sinasabi nating didiin? Pangangatawanan na. No? Kahit pa paano kailangan makuha yung boto ng mga DDS na hanggang ngayon po wala. Hati pa din ho. Si Maharlika, ayaw sa kanya. Maharlika, si Panelo, sino pa tong isa? Si Hanilet. Diba? Lahat ayaw sa kanya. Yung sabi nga nila, kapag binoto nyo pa yang si Amy Marcos, baka umangat pa yan. No? Tapos siya yung pumasok. At si Marcoleta, yung mga talagang PDP natin, malaglag ng tulo yan. Diba? Pusakat. Ano yan? Bunseki, Suro, salamat sa iyong super sticker. Good evening, Sir Mark Idol. Maraming salamat po. Di ba? Kaya ngayon, ganun pa din yung kandidatura ni Amy. Sa atin ho, mga kababayan, mga sumusuporta sa gobyerno, especially mga loyalista po. Hindi ko naman linalahat. Pero G na G po kay Senadora Amy Marcos, yung mga loyalista, mga kababayan. Bakit ho? Kasi tingnan mo naman yung mga kinakampihan. Yung mga nagsisigaw-sigaw ng adik ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay sana ho kung may ebidensya, kaso wala naman. Di po ba? Miski ho tayo gusto nating marinig, mga bossing, yung kanilang mga backup na ebidensya patungkol po doon sa sinisigaw nilang adik si Pangulo. Para kung sa ganon, kung totoo, makaalis tayo na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung ginagawa niya yan, habang siya ay nanunungkulan. Pero wala naman nung maipakita. Di po ba? So ngayon, umabot na sa punto si Senadora Amy Marcos na kung ano-ano na ho ang sinasabi. Sabi dito, not Marcos. Amy says, government now controlled by Araneta at Romualdez. Di ba umugong yung mga bali-balita ho dati na hindi okay. Si Senadora Amy Marcos at si First Lady Lisa Marcos. Baka kaya ito yung nginingit-ngit, no? Yung away pamilya, kung meron mang away pamilya, dinadala po, mga kababayan, sa politika. Dinadala po sa gobyerno ng Pilipinas. Mali ho yata yan.
Mali ho yata yan. Sabi ni Mr. X, nakalimutan yata ni Amy Lacson na Romualdez ang kanyang nanay. Di ho ba? Oh, lakihan ko ho, mga kababayan. Not Marcos! No? Amy says government now controlled by Araneta Romualdez. Sabi ni Janelle Vanderhurst. Wag na wag tayong magpapasok ng may lahing tsekwa sa Senado. Baka ang kininang tuluyan ang China, ang Pilipinas. Correct. Oh. Base ho dito, mga kababayan, Manila, Senator Amy Marcos, on Friday released a political advertisement claiming that her brother President Ferdinand Marcos Jr. has lost control of government. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos, ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaso, Manang Amy, sabihin na natin, sige, pagbigyan na natin yung sinasabi mo, Araneta at Romualdez. Kaso, ang nangyayari ho, mga kababayan, gusto ng taong bayan yung pagpapatakbo sa Pilipinas ngayon. So, yung iba dyan, sasabihin niyan, ano naman, kung Araneta man o Romualdez ang nagpapatakbo, bumababa naman yung 20 pesos na bigas na babayaran ng mga Pilipino. Di po ba? Sabihin na natin na yung 20 pesos, 13 pesos doon ay abono ng gobyerno. At least 20 pesos pa din ang babayaran ng Pilipino. 20 pesos lang ang huhugutin ng Pilipino para bumili ng bigas. Ibabalik po yan May 13 ho, mga kababayan. Pansamantala lang pong paghinto dun sa 20 pesos na bigas upang sa ganon, wag nang mapolitika at mahinto na din si Inday Sara Duterte. Effective po yung 20 pesos na bigas, hininto lang po kasi dahil kay Inday Sara Duterte, hinaluan po ng politika, mga bossing. Balik tayo kay Senadora Amy Marcos. Let's say, patulan natin. Romualdez at Araneta ang nagpapatakbo. Kaso maganda yung tinutungo ng ating bayan. Inflation, bumababa. Sabihin ng mga Pilipino, ano ngayon, no? President si Bongbong Marcos. Tapos yung sinasabi mo na si First Lady Lisa Marcos at si Romualdez ang nagpapatakbo. Gumaganda naman ang Pilipinas. Buta taho. Ang nararamdaman ko dito, mga kababayan, away pamilya na dinadala ni Senadora Amy Marcos hanggang po sa gobyerno. Sabi ni Edmond Olarte, namangka sa dalawang ilog si Manang Amy. Tsaka nung nagsimula po ang Unity, mga bossing, Unit Team, di ba po ang laging sinasambit po ng ating Pangulo, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino, mawala yung kulay-kulay, which is, ang nangyayari ho, mga kababayan, yung mga kakamping na dati kabardagulan ho natin, na dati po kabwisitan natin yung mga kakamping, napaka-sports po nila. Pagkatapos po ng eleksyon, tigil na din po sila. No? Nung nakita po nila na si Pangulong Bongbong Marcos ang gobyerno ng Pilipinas, patulan na natin yung sinasabi ni Amy Marcos na ang gobyerno ng Araneta at Romualdez ay maganda ang tinutungo, sumuporta sila sa Pangulo. Di ba? Sabi ni Porras, isang sulit daw. Sulit! Duterte! Duterte, Amy! Duterte, Amy! Duterte, Amy! Pagkakaisa, mga kababayan, which is nangyayari ho. Natutupad ho. Diba, sabi ni Dayan Asuncion, Boss Mark, baka hindi maintindihan ng mga DDS ang inflation. Itanong na lang nila kay Sara. Ay, Diyos ko po. Baka ma-explain sa kanila ni Inday Sara Duterte, mga kababayan.